Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga kababayan, good news to. Rest back ni BP Sara. Aba, Luestro team pinagtawanan, binatikos sa maling witness laban kay BP Sara. Aba, yan po mga kababayan. No, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po at pasubscribe ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga. Ah, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto no, unahin na po natin ito mga kabayan. Gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon itong vlogger na ito. Dito po natin ilagay. Okay. Ito pong si Juan Luna Vlog. Ayan. Napakaganda pa naman ng pangalan mo. Bayaning bayani, no? Ayan, Juan Luna Vlog. Bayaning bayani pero utak pulburon. Ayan. Sabi niya po kasi dito mga kababayan, mga batang DDS na maril sa Tacloban is the exact reason why we need a political reset. Ayan mga kababayan. Alam mo ba, paano mo nasabing DDS yun? No? Paano mo nasabing DDS yung mga batang yun mga kababayan? Alam mo ba kung anong mga batang DDS? Disiplinado po. For example na lang. Kasi wala namang batang DDS. No? Oh, ang mga sumusuporta naman sa mga sa bagay, meron talagang mga Duterte supporters na mga bata pa. And I think they are more disciplined, no? Disiplinado sila mga kababayan kasi meron po silang kinatatakutan. Alam niyo po ba kung anong kinatatakutan nila? Ang batas, mga kababayan. May takot po sila sa batas at Diyos. Ha? Hindi tulad ng mga sinasabi mo. Parang ikaw yata ang, di ba? Ikaw yata ang hindi disiplinado, di ba? Itong sino ito? Si Juan Luna Vlog. Ginamit mo pa yung pangalang Juan Luna. Hindi bagay sa'yo. Brad, hindi bagay sa'yo yung Juan Luna. Dapat sa'yo yung mga trahidor eh. Yung mga taga Cavite ba na mga trahidor, di ba? Alam niyo na yun. Kung napanood niyo po yung Juan Luna, kilala niyo na po kung sino ang trahidor mga kababayan. Diba? Taga Cavite yata yun mga karabin natin eh. Pero ito po ang sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Marsalito, the more you make an issue to BP Sara, the more she becomes people's choice. Correct, no? Papansin si Kuyang, sabi po ni Wenwen, sabi naman po ni Devin, ay ito rin isang bangag, correct. Matik pag DDS nanalo sa 2028, andyan ka pa. Andyan ka pa kaya? Baka matukhang din ito mga kababayan. Nasobrahan ka sa kasisinghot ng katol. Sabi po ni Edwin. Sabi naman po ni John Wesley Alforo, nakakatuwa talaga itong mga bayaran ni BBM. Kung wala lang silang maisip eh, no? They can't beat, no? The DDS, no? Wala silang pag-asa. Wala silang kapanapanalo sa atin mga kababayan. Kung ano-ano na lang yung mga iniisip nila. Imbis na magbalita ng mga totoong balita, ay nako. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga kababayan. At eto, pasadahan din po natin to. Ito, unahin natin si President Bongbong Marcos Jr. Eto, nagtalumpati po siya no, sa isang graduation yata ito. Ito mga kababayan, pakinggan po natin. Balik ko lang saglit. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ano kayamanan Ang yan? kayamanan na ito, kapag nasa iyo na at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw, hindi yan mawawala. Walang pwede. Mawawala pa rin eh. Mawawala pa rin kasi tingnan nyo, matalino ka, di ba? Magkatrabaho ka. Pag nagtrabaho ka na, magta-tax ka. Yung tax na nakawin nila, pwede mawawala pa rin mga kababayan. Yung pinaghirapan, ay nako, wag nga tayong maglokohan dito. Pwedeng mag-agaw sa inyo walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo.
Akong nahihirapan dito. Nahihirapan ako sa'yo, Mr. President, Hindi pati ako nadadala sa mga pangngiwi-ngiwi mo, eh. Nyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo ng mabuti, at patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi, ay magkita naman tayo. Magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Ako, Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan so ayan mga kababayan, no, kung ganito ang guest speaker ninyo, gaganahan ka po ba? Gaganahan ka po ba sa makinig na sa kanya, di ba? Imbis na ma-inspire ka mga kababayan, baka di ba, sabi mo, mag-aaral pa kaya ako? Ganito rin. Sa bagay, hindi naman siya alam naman ng taong bayan na hindi pala ito graduate si President Bongbong Marcos Jr. No? Pero ba? Nakakaano rin, nakaka-stress din kung ganyan ang ano mo, guest speaker ninyo. Anyway, ito pong sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ngangangingingungo o ngangangingingungo daw, sabi ni Annalie. Ayan, o hindi nalulusaw, matagal yung epekto sa ulo. Ayan, nag-aral ang nakatapos. Ayan, ang lalim ng lunok, no? Mas marami pa yung lunok kaysa po sa salita. Oh. Sabi po dito ni Miracle Savior, tira pa more. Kala ko biglang mag-aalamano na. Oo nga yung speech niya, no? Kunya, nakasabot mo. Naintindihan niyo daw po ba? Hirap niyan, pinipigilan mo wag lumunok. Sayang, no? Hindi mo na mananakaw, aray ko po. Mananakaw pa rin yan, yung mga pinag-aralan natin. napakalaki. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, ito, tanungin ko kayo, bakit kayo nag-aaral, di ba? Bakit gusto nyo mag-aral, mga kababayan? Isa lang pong rason, para makapagtrabaho. Yeah. Yun naman ang intensyon ng schools, di ba? Bakit ganito ang sistema natin? To produce workers, mga kababayan. Okay? To produce workers. And workers pay taxes. Huwag po natin kalimutan yan. Workers pay taxes. Whether you are a doctor, as long as you are a worker, doctor, engineer, lahat po yan mga kababayan. Architect, teacher, police, sundalo ka man, kung ano ka man, tambay ka man, you still pay tax, mga kababayan. And tax, yun po ang ninanakaw nila. Diba? Anyway, ano pong masasabi nyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to, mga ka-review natin. Etong si Ombudsman, aba? Eto, may news update. Ayan, mula sa ABS-CBN, sabi po dito mga kababayan, Ombudsman, orders Senator Cayetano Padilla, former Senate Sergeant at Arms, Aplaska, to answer obstruction of justice complaint filed by Tindig Pilipinas. Ayan mga grabe po yung coordination nila. Tindig Pilipinas. Meron pa itong iba no? Ang active nila. Ombudsman. Hindi naman kayo halata. No? Matagal na to Tapos ngayon pa lang sila magano. Anyway, sabi po ng ating mga kababayan dito, sample lang ang sagot, no obstruction of justice. The Philippines is no longer a member of the ICC. Correct. Simple lang yung sagot, no? O nga naman, we are not a member of the ICC. So, saan nyo, at sa Senado nyo pa talaga aarestuhin kung ganun man, di ba? Ay nako. At saka wala naman kayong pinakitang warrant hinahanapan kayo. Pakita nyo daw yung warrant. Sabi ni Matibag, nandun sa sasakyan. Pinapakuha. Hindi naman kinuha mga kababayan. Diba? Fake Senate under attack para itakas si Bato. Very good, sabi po ni Odip, no? Sabi naman ni Cliff, the best answer would be, we are under attack, the Senate is under attack. Mga ob-ob din mga ito, no?
Kahit pa sabihin natin hindi under attack, isusuko niyo pa rin ba si Senator Bato? Mga ob kayo. Sabi po dito, yung sinasabi ni John Vic na hindi aarestuhin si Bato nung araw na yun ay katanungan lang daw. Tapos ngayon, obstruction of justice na pala. Oo nga sila pwedeng gumawa ng mga kalokohan pero pag iba, hindi pwede. No? Hindi pwede magsinungaling yung iba, sila lang ang pwede. Because they are the authority, ganun po ba yun mga kababayan? Napaka-unfair naman po mga karibin natin. Supposed to be, if you are the authority, no, kayo po ang role model mga kababayan. Nako. Ano pa masasabi niyo dyan sa mga plano nila? Bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto maisa pa po dito, no? Eto, mga kababayan, kasi si Mary Grace Piatos lang. House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara, si Mary Grace Piatos. Pero ang tanong, mahanap naman kaya siya? Live mula sa Batasang Pambansa ng... Si Mary Grace Piatos mga kababayan ay titistigo sa impeachment ni VP Sara. Ang tanong nga dito ni Jiggy Manicad, no? Mahanap kaya nila si Mary Grace Piatos? Pero anyway, sana mahanap nila, no? Para masagot lahat ng katanungan. Eto, pasok pa. Muna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gusto miharap na testigo ng prosekusyon si Mary Grace Piatos? Yes, JK, gusto ngang iharap ng prosekusyon na testigo itong si Mary Grace Piatos kaugnay po dun sa alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At kung babalikan lang natin, Jiggy, kabilang itong si Mary Grace Piatos dun sa mga nakalistang tumanggap umano ng confidential funds. Naging kontrobersyal yung kanyang pangalan dahil katunog ito ng chicheria. At unang nga nabanggit yung kanyang pangalan, Jiggy, dun sa pagdinig noon ng hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin mga kabayan yung mga code name ng mga agent, no? Di wag na kayong mag-code name, mga kabayan. Kung ganyan lang pala ang gusto ninyo, pati mga ahente ng mga, kung anumang mga ahensya, no? Pati yung mga ahente ng presidente na may mga code name, no? Meron yan. Lahat ng ahensya mga kabayan, meron yan. So, wag nyo nang gamitin, no? Kung ganyan lang naman ang gusto ninyo. Mga ob talaga itong mga hinayupak na ito. Pa-intelligence pa, pero ibubulgar din pala. Pa-confidential pa kayo. Ibubulgar lang din naman pala yung pangalan. Yung identity. Diba? Hinayupak na yan. Ay, nako. Anyway, eto na mga kabayan, pasadahan na po natin yung video, no? Gusto ko lang pong i-share yan na para malaman nyo rin na si Mary Grace Piatos ay iimbitahan daw nila. Ang problema nga, tinatanong kung saan hahanapin si Mary Grace Piatos. Teka nga, basahin nga muna natin dito sa comments, baka may makapagsabi kung saan nila hahanapin. Sabi po dito ni Jobert Didala, sino ba yan? Bakit walang PSA yan? Baka di pa sinilang yan. Di ba? Alam niyo po ba yung sinasabing code name? Gusto nila si Mary Grace Piatos, isama na rin si Nova at mga pantulak si Sito. Tapos ibigay kay Luestro at Ridon para ma-heart attack. Mga chicharon, ilagay nyo na rin dyan. Chicharon, yung manghuan, di ba? Mga bugok, mga prosecutor, mga Congress, bantay lang mo. Istorya na si BP, Sara, Paphajod, mong tanan. Desperado na yung team ni Luestro. Tama. Ilabas nyo na lahat na dapat ilabas. Bilisan nyo. Bilisan nyo na. Alias nga lang yun. Para sa security, engot din si Luestro. Daming kinakalkal sa Confi Fund. Ayan mga kabayan. Talagang hindi nila maintindihan. Hindi po nila maintindihan yung mga alias, code name, confidential na word. So, hayaan na natin kasi nagpapakatanga naman sila. Nagpapakabobo naman sila. Hayaan na lang po natin sila. Alright? Ito na mga kabayan. Mula po sa The General's Viewpoint, mga kabayan. Sabi po dito, Luestro Trim, pinagtawanan, binatiko sa maling witness laban kay BP Sara. Ito, pasok.
Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw po, sir. Bigyan natin ng reaction, opinion Mm. itong post ng Inquirer.net. Ano po kaya yan? A court sheriff punch Mhm. sinuntok by Vice President Sara Duterte during a 2011 demolition in Davao City has been listed as a witness in her impeachment trial by the House Excuse me po. prosecution team. Ano namang nangyari sa ating prosecution team? Oo nga no? Napakatagal na yun mga kabayan tapos isasali na nila sa hindi pa naman Vice President si VP Sara noon mga kabayan. Bakit ganun? No? Bakit napunta na tayo sa nakaraan? Di sana kung noon pa, in-impeach niya si VP Sara. Mga baliw na yata itong mga hinayupak na ito mga kabayan. Ito sabi po dito ni Mr. Sailor, mahirap itong impeachment na ito, gawa-gawa at bintang na walang katotohanan dahil sa politika at gusto lang nilang masira at hindi makatakbo. Kaya walang masama na panalo. Kahit saan ang gulo noon pa man, 2025 palpak na ang impeachment tapos binuhay nila sa 2026 palpak pa rin dahil sa Congress panalo sila dahil sinuhulan at bribery ang majority congressman. Tapos pagdating sa Senado, hindi sila makakuha ng 16 votes dahil nasa 1987 Constitution palpak pa rin dahil hindi nila makuha ang gusto nila kaya puro palpak, bobo mga leader, bobo rin mga members. Ayan mga kabayan. Sabi naman po dito ni Alps, walang kwentang mga congressman sayang ang pera ng bayan dyan sa impeachment, correct no? Akala namin bloodbath, bakit nagsilayas ang mga arroganteng prosecution, iniwan ang mga private prosecutor, walang binatbat. Yan kaya nga marami pong nagtataka dyan mga kabayan nung una. Sinabihan pa nila si VP Sara na bloodbath daw. Nasaan na yung bloodbath? Bakit hindi ka pumupunta dito, no? Sa mga attorney pa nga lang mga kabayan, hindi nyo na makaya. Alalahanin nyo, si VP Sara is also a attorney mga kabayan. Ito na, nung nagba-bloodbath na mga kabayan, umaalis kayo. Di ba? Ibig sabihin, hindi nyo talaga kaya. So, Ang ini-impeach nila is a vice president. correct. Dapat yung ginawa niyang kasalanan as vice president, dapat yun ang pagtunan ng Yun pansin. lang mag-focus. Wag nang, At ang mga testigo na nakagawa ng kamalian ang vice president while siya ay vice president, dapat ang bakit pati 2011 i-represent nila? Ay nako. pati nga mga kabayan yung mga bank transaction ni BP Sara hanggang pati sa 2007 no, kakalkalin daw nila mga kabayan, makakuha lang ng ebidensya. Ano ba itong prosecutor na ito, mga prosecutions no? Bakit pati 2007 kakalkalin nyo? Vice President na ba si BP Sara noon? Diba? Ay nako talaga. Sabi po dito mga kabayan, pati si Kapunan niregla sa prosecution. Ayan mga kabayan, niregla na yung matanda. Baka pagkatapos ng impeachment ni BP Sara, buntis na si Kapunan mga kabayan Nasira na kasi ang utak ng mga buwaya na yan, correct? Bangag din sila. Sabi naman po dito ni Charlie, sana makalusot si BP Sara sa mga mahalimaw na manduruga sa flood control maging presidente para makaganti at makuha ang katarungan para kay Tatay Digong. Hindi ako DDS, naawa lang ako sa masang Pilipino. Ibang-iba ang buhay namin dito sa Europe. Ayan buti pa kayo Charlie, nandyan sa Europe minsan umuwi naman kayo ng Pilipinas no, ma-experience nyo dito. Baliw na prosecution panel. Tama. Very excited to trial proper tapos ang mga prosecution crooks. Ayan no. Mga crooks. Grabe gusto lang nilang sirain si BP kung tutuusin. Hindi na sakop yan ng
dahil mayor pa siya that time. Correct, no? Marami po dito ang nagsasabi ng tama. Yung prosecution lang yung hindi nagsasabi ng katotohanan dito. Aray ko po. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. At pasubscribe na rin po mga kabayan. Maraming salamat po.